Minsan lang kailangan ng mundo na maniwala na may kasunduan na. At sa isang iglap, bumagsak ito. Si Vice President J.D. Vance ng Amerika umalis sa Islamabad. Walang deal, walang kasunduan, walang kapayapaan. Noong April 12th, 2026, matapos ang mahigit 21 hours ng negosasyon sa Islamabad, Pakistan, opisyal na sinabi ni Vice President J.D. Vance ng Amerika na bumagsak ang usapan. Sumakay siya sa Air Force 2 at iniwan ng Iran sa kanilang mga hinihingi. Ano ang dahilan? Iisa lang, nuclear. Ang salitang yon ang sumira sa lahat. Hinihingi ng Amerika ang isang malinaw na pangako na hindi magpapatuloy ang Iran sa paggawa ng nuclear weapons at wawasakin ang mga pasilidad na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gawin ito. Ang sagot ng Iran? Tinanggihan. Ayon sa Iranian state media, ang mga hinihingi ng Amerika ay hindi makatwiran. Gusto ng Iran ang pagpapalaya ng mahigit $6 billion na frozen assets. Gusto rin nila na magpatuloy ang kanilang civilian nuclear program nang walang mahigpit na oversight na hinihingi ng administrasyon ni Trump. Bago umalis, nagbigay ng 3 minutes na press conference si Vance. Hindi siya nagpalayo sa katotohanan. Sinabi niya na ang kawalan ng kasunduan ay mas masamang balita para sa Iran kaysa sa Amerika. At malinaw niyang binalaan, alam ng lahat kung saan ang red line ng Amerika. Pero ang pinakamapanganib na bahagi ng lahat, ang Strait of Hormuz. Teknikalidad na may 2-week na ceasefire pa, pero nagsimula na ang Amerika na kumilos. 2 guided missile destroyers ang nakapasok na sa Persian Gulf, ang USS Frank E. Peterson Jr. at ang USS Michael Murphy. Ito ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang gera noong February 28. Ano ang misyon ng mga destroyer? Sinisimula ng Amerika ang pag-clear ng minefield sa strait para makagawa ng ligtas na daanan para sa mga barko. Ang minefield ay isang navigational nightmare, kaya ginagamit ng Navy ang underwater drones para mamap ang lokasyon ng bawat isa. Maingat, mabagal, pero seryoso. Para protektahan ang mga destroyer habang nag-operate sila, nag-deploy ang Amerika ng air support assets sa itaas ng strait. Ang layunin, pigilan ang anumang banta mula sa IRGC fast attack boats at one-way suicide drones. Seryoso ito, hindi ito exercise. Ito ay posisyon para sa susunod na hakbang. Ang tanong ng lahat, mananatili pa ba ang ceasefire? Ayon sa mga analyst, nakabitin ito sa isang sinulid. Hindi sinagot ni Vance kung magre-resume agad ang military operations. Pero malinaw ang mensahe ni Trump. Sinabi niya na nanalo na ang Amerika. Kahit walang deal, yun ang signal. Shift pabalik sa maximum pressure. At habang nag-uusap ang Amerika at Iran sa Islamabad, hindi huminto ang Israel. Ipinagpatuloy ng EDF ang kampanya sa Lebanon, humigit sa 200 na Hezbollah targets sa loob ng 24 hours. Dahil ang Hezbollah ay primary proxy ng Iran, mahirap para sa Tehran na manahimik ng matagal. Ang gera ay hindi pa tapos, nagpapahinga lang. Ang epekto sa buong mundo, naramdaman na agad. Malaki ang pagtaas ng presyo ng oil at ayon sa IEA, isa ito sa pinakamalaking disruption sa global energy supply sa kasaysayan. Dahil ang 20% ng oil at LNG ng buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kapag nagsara yon, nagsara ang ekonomiya ng mundo. Hindi lang presyo ng gasolina ang apektado. Ang Qatar pinilit na magdeklara ng force majeure sa kanilang LNG exports. Para sa Japan, South Korea at Europe, malaking sakuna ito sa power grids.
Ang mga pangunahing shipping lines nagkakaroon ng delay at pagbabago sa ruta dahil sa patuloy na panganib sa loob ng strait. Lahat ng kargamento naantala, lahat ng presyo tumaas. Ang tanong na ngayon ng Europa at Asia, kung aalis ang Amerika, sino ang mag-aayos nito? Ang katotohanan, wala silang kapasidad na palitan ng Amerika sa isang operasyon sa laki ng Hormuz. Hindi ito usapang kagustuhan. Ito ay usapang kakayahan. At alam nila yon. At ito ang pinakamakapangyarihang armas ni Trump. Hindi bomba, hindi missile, ang pagbabanta na aalis. Get your own oil, yon ang mensahe. Kung gusto ng Europa at Asia na manatiling bukas ang Strait of Hormuz, kailangan nilang magbayad o lumaban. At alam ng lahat, wala silang maibibigay na katumbas ng kapangyarihan ng Amerika. Ang malamang na mangyayari, tatangkain ng Europa at Asia ang diplomasya. Mag-aalok sila ng sanctions relief, mag-aalok ng trade deals, pero alam ng ERGC na walang lakas ang mga ito para makipaghera. Kaya lalakad lang ang Iran sa sarili nilang kondisyon hanggang sa magsimulang sumigaw ang Europa at Asia para sa tulong. At yon ang oras na hihiling sila kay Trump. Sa kanyang mga terms, sa kanyang presyo. Para sa atin dito sa Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Malaki ang pagtaas ng presyo ng diesel at jet fuel sa maraming lugar sa mundo. Ang ating mga OFW sa Middle East nananatili sa isang lugar na palapit ng palapit sa buong buhay na giyera. At ang AFP modernization program natin nakasalalay sa supply chains na ngayon ay naantala ng patuloy na panganib sa Hormuz. Hindi ito problema ng Amerika lang, problema ito ng lahat. Iniwanan ni Vance ang Iran ng isang final and best offer. Tanggapin o hindi, desisyon ng Tehran. Pero habang nag-iisip ang Iran, 2 destroyer ng Amerika ang nasa gitna na ng Strait of Hormuz. At ang air assets ng Amerika ay nakaposisyon na sa itaas. Hindi ito hihintay magpakailanman. Ang susunod na hakbang malapit na. At kapag nangyari yon, mas malala pa sa nakita natin noong nakaraang linggo. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.